Pagkababa pa lang ni Edgar sa tricycle ay kaguluhan at naghihingalong lalaki na kaagad ang sumalubong sa kanya. Hindi niya iyon pinansin, maging ang ilang kalalakihang tumulong sa duguang lalaki na nakasakay sa tricycle ay nilampasan lamang niya. Sa halip ay diridiretso niyang tinugpa ang maburak na kalsada. 12 taon nang nakaupo sa pwesto ang pamilya ng mga politikong naghahari sa kanilang bayan. Ngunit wala pa rin kaunlarang mababakas sa pinakasentro kung saan siya naroroon. Sa nagnanaknak na kalsada pa lamang at sa mga maitim na usok na natatanawan niya mula sa landfill na di kalayuan ay halatang halata na ang nakaririmarim na karukhaan ng kanilang lugar. Kamuntik niya pang matapakan ang tae ng batang hindi niya napansing nakaupo pala sa gilid ng kanal. Sa kung anong kaabnormalan ay palipat-lipat ng pwesto ang batang iyon sa bawat pagbagsak ng malapot na dumi na kaagad namang dinudumog ng naglalakihang langaw. Tumingin lamang sa kanya, ang sa tansya niya ay ina ng bata na nakatalungko sa pintuan ng malapit na bahay. Abala ito sa pagkukutkot ng kulay sa kuko, sa mga paang nangingitim at tuyot. Ni hindi man lang humingi ng paumanhin sa kabalahuraan ng anak, ni hindi man lamang sinaway. Nag-iingat na lamang sa paglalakad si Edgar hanggang sa marating niya ang isang barong-barong na kamuntik na niyang malagpasan. Tadtad kasi iyon ng campaign posters ng iba't ibang kandidato ng nagdaang eleksyon. May mga drawing pang sungay, pangil at bunging ngipin ang iba. Yamot na pinagpupunit niya iyon hanggang sa tumambad sa kanya ang Yale na kandado ng pinto. Hinalungkat niya ang susi sa bag kasabay ng isa na namang dura dahil may tae na naman sa gilid ng pinto. Ang totoo ay puro tae ang paligid ng bahay. May bago, may tuyo, may malambot, may matigas. Hindi niya malaman kung alin ang tae ng tao at tae ng hayop. Pero lahat, nilalangaw. Putang ina talagang mga damak, mga buwisit! Pabalagbag niyang binuksan ang nasusiang pinto at pumasok sa loob. Sinalubong siya ng karimlan at nabulabog ang alikabok. Walang kuryente kaya nagsindi siya ng lighter upang hanapin ang gaserang alam niyang naitabi niya sa bandang kusina. Saan nga ba ang kusina? Sa kaliwa. Lumamlam ang dati nang mapanglaw na mga mata ni Edgar nang tila mabistahan pa niya ang imahe ni Lyra na naghahanda ng tanghalian sa mesang plastik. Kaagad din niya iyong pinaalis sa isipan nang maalala kung paano siya tinurotot ng babaeng idinambana niya. Nagtatrabaho siya sa kabilang probinsya at nagpapakapuyat para lamang mabigyan ito ng maayos na buhay. Ngunit naglalaro lamang pala ng apoy sa mismong tahanan nila. Mapang-uyam ang maigsing tawang kumawala mula sa bibig niya. Kinuha na lamang ni Edgar ang gasera at sinindihan iyon. Nagkaroon ng kaunting liwanag ang munting barong-barong. Nabuo ang anino ng kanyang katawan na mas malapad, sanhi ng hirap ng kanyang pinagdaanan. Nakita niya ang lumang walis tambo at tingting sa isang gilid. Kinuha rin niya ang timba sa banyo. Magpapalit lamang siya ng damit at lilinisin na niya ang bahay. Kakahubad pa lamang ng kanyang pang-itaas nang makarinig siya ng komosyon sa labas. May nag-aamok na lalaki. Hindi na sana niya iyon papansinin, ngunit tila papalapit at papalakas ang sigaw. Hanggang sa namalayan na lamang niyang may dumakot sa kanyang batok at sapilitan siyang pinaharap bago inundayan ng suntok sa sikmura. Otomatikong naitulak ang almusal niyang pandesal at itlog palabas sa kanyang bibig. Isinalya siya ng nag-aamok sa lumang papag at tinapakan sa dibdib. Nagsumbong daw rito ang anak
at asawa nito na minura at tinawag niyang damak at buwisit ang mga ito. Suntok sa panga. Nalasahan na ni Edgar ang sariling dugo. Kwinelyuhan pa siya ng malaking lalaki at pilit na pinatayo. Bumuka ang bibig nito para sa isa na namang buga ng mga mura. Ngunit hindi iyon natuloy dahil dinuraan niya ito sa bibig. Kaagad na bumitiw sa kanya ang lalaki at nagdudura. Nang makabawi ay muli siya nitong nilingon at tila usong ibinuka ang malaking braso upang dakmain siya. Bumuelo si Edgar at mahigpit na ikiniyom ang kamao bago buong lakas na isinargo iyon sa muka ng lalaki. Ang lakas ng kalampag na nagawa nito nang bumalandra sa manipis na plywood na dingding. Hindi kinaya ng marupok na kahoy ang bigat ng lalaki kaya naman nawasak iyon. Ang kaninang mga kapitbahay na nakikiisyoso sa pinto ng kanyang barong-barong ay nagtakbuhan upang hindi madamay sa gulo. Hindi kaagad nakabangon ang lalaki. Gumagalaw ang mga braso nito, ngunit ang mga mata ay lutang at nakatingin sa kawalan. May narinig siyang iyak ng isang babae at bata. Nilingon niya iyon at nakita ang balahurang mag-ina. Huminga siya ng malalim at dinuro ang mga ito. Kayong nagsumbong sa bakulaw na to? Galit pa kayo? Totoo namang mga burara kayo. Naputol ang pagsasalita niya nang may gumuhit na kirot sa kanyang tagiliran. Para siyang sinuntok, ngunit may kasamang pag-antak ng laman. Sinaksak siya ng kanyang katunggali. Binunot noon ang patalim sa kanyang tagiliran at muli siyang sinaksak. Lumuwa ang bituka ni Edgar. Nagsigawan ang mga tao. Isa pang saksak at ultimo tae niya ay umalagwa na sa lupa kasama ng mga tuyong tae ng tao at hayop. Napahiga siya at tila basag na baso na natatapon ang lakas. Sigurado siyang sa susunod na unday ng saksak sa kanya ng lalaki ay malalagutan na siya ng hininga. Ngunit hindi iyon nangyari dahil isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Nagpulasan ang mga tao. Ang lalaking umatake sa kanya ay basag ang kalahati ng ulo. Bumagsak ito sa lupa nang una ang muka. Nakasubsob sa mismong tae ni Edgar. Lumakas ang iyakan ng mag-inang balahura, ngunit walang sumaklolo o umalo sa mga ito. Sa halip ay siya ang dinaluhan ng isang pamilyar na grupo ng mga kalalakihan. Among, ba't hindi ka nagsabi na lalaya ka na? Sana nasundo ka namin. Akala namin dun ka na mabubulok eh. Mabuti, hindi ka pinabayaan ni Mayor. Mamaya na ang daldal. Dalhin na natin sa ospital si Among. Inakay siya ng kanyang mga bataan patungo sa malapit na labasan kung saan isang tricycle ang huminto. Bumaba roon ang isang lalaki na hindi man lamang siya tinapunan ng tingin. Isinakay siya sa tricycle at wala siyang namalayan sa mga sumunod na nangyari. Kapag ganoong may patay sa kanilang lugar, ay hindi mawawala sa lamayan si Steffi. Doon kasi nakikikain ang batang babaeng ipinangalan sa bida ng isang sikat na K-drama. Ngunit kung gaano man kaganda ang mukha at buhay ng bidang nagmamay-ari ng pangalang iyon ay kabaliktaran naman ang sitwasyon ng bata. May hiwa ang itaas na bibig ng bata. Sa madaling salita ay bingot. Tadtad din ito ng bukol at sugat sa ulo, gayon din sa iba pang bahagi ng katawan. Lagi itong may sipon na ipinapahid lamang nito sa mukha, ngunit hindi pinupunasan ng malinis na basahan. Kaya naman kumakalat lamang iyon at dinidikitan ng alikabok.
Kung minsan naman ay hinahayaan na lamang tumulo hanggang sa umabot na sa mga labi at doon ay pasimpleng didilaan. Baka gawa ng labis na gutom kaya ultimo sipon ay dinidilaan. Ang totoo nga ay ilan na ang nakapagsabi na ultimo sariling kulangot ay dinudukot at kinakain ito. Nasaan na nga ba ang mga magulang ng bata? Bakit hindi ito maasikaso? Abala sa bingo at tong-its ang mag-asawa. Doon din sa lamayan, ang ama ni Steffi ay payat at mabuto, ngunit tila butete naman ang laki ng tiyan. Ang ina naman ng bata ay halos ganun din ang itsura. Idagdag na lamang ang lawlaw na suso na hanggang baywang na yata. Ngunit nakukuha pa nitong magsuot ng spaghetti straps habang walang suot na bra. Ma, Ungot ni Steffi habang hila ang laylayan ng damit ng ina. makakain. Lumayas ka. Lumayas ka, lintik. Inambaan pa nito ang bata na napaatras na lamang. Hindi na nangulit pa si Steffi. Itinaas na lamang ang bandang balikat ng sandong hanggang paa ang haba. Pagkatapos ay lumapit sa naghahanda ng mga biskwit sa lamay. Akmang kukuha na ito, ngunit tinampal ng isang ale ang kamay. Doon ka nga, ang libag-libag mo. Nakairap na wika ng aling tila tinalupan ang namumula at nangingintab na muka. Napahimas sa nasaktang kamay si Steffi, ngunit nalimutan din ang sakit. Nang abutan naman ng masungit na ale ng isang buong cupcake na isa sa abuloy ng mayor. Masayang masaya ang bata na lumayo sa lamesa ng mga pagkain. Nakita naman nito ang anak ng namayapa na tumatay sa gilid ng kanal. Doon ang taihan ni Junmar kahit pa nga sinasaway ito ng ama na huwag doon dumudumi dahil baka matapakan ng mga dumaraan. Ngayong ngang patay na ang ama ng kanyang kalaro ay wala nang makasasaway pa rito. Sa kung anong kakulitan ng isang bata ay kumikending-kending si Steffi at inilawit pa ang dila mula sa bibig na may hiwa. Nye-nye, patay tatay, patay tatay, nye-nye. Biglang bumunghalit ng iyak si Junmar. Sa takot namang makita siya ng ina ng bata ay nagtatakbo palayo si Steffi. Nagtago ito sa bahay ni Mang Edgar na hindi pa nakalalabas ng ospital dahil sa mga saksak na natamo mula sa tatay ni Junmar. Wasak ang isang panig ng dingding noon, ngunit dahil madilim sa loob ay tiyak na walang makakakita sa kanya. Dahan-dahan niyang pinunit ang plastik na balot ng cupcake at nagsimulang kumain. Napasiksik pa ng gusto ang bata nang makarinig ng bulungan. Dito na lang. Wala namang makakapansin sa atin dito. Walang mag-iisip na may tao rito dahil bukas na bukas. Sabi ng isang lalaki. Ay, ayoko nga. Mamaya niyan, nagmumulto pala riyan sina Aling Lira at Mang Gaspar. Tapos si Mang Onat pa. Oh, dyan din naman tayo na. Sabi naman ng tinig ng isang babae. Dahil sa narinig ay natakot si Steffi. Baka nga may nagmumulto roon. Napatakbo siya nang wala sa oras. Bumangga siya sa babaeng nakabalandra sa may pinto at napatili ito. Itinulak siya ng babae at pinagpagan ng kamay ang manipis na katawan nito. Kadiri! Anong ginagawa ni Mingot dyan? Nagmamadali na itong umalis palayo. Teka lang, Putang ina, ano ba yan? Sinususo na ako sa tricycle tapos hindi itinuloy. Ang sakit na... Hoy, Mingot! Halika. Dali-dali. Halika. Gusto mo ng juice? Sunod-sunod ang tango ni Steffi. Tamang-tama at nauuhaw na siya. Nakakauhaw ang matamis na cupcake. Tara, sama ka sa akin. Anang lalaki. Kaya naman sumunod niya siya rito. Maraming Diyos sa inyo. Tanong niya. Oo raw, may cupcake pa raw at hotdog. Bibigyan mo rin ako cupcake tsaka hotdog. Oo raw,
Tumatawa-tawa pa siya at humuhuni-huni pa, ngunit sinaway siya ng lalaki. Kapag daw nag-ingay siya ay maririnig sila ng iba pang bata at hihingi rin ang mga iyon. Tinakpan ni Steffi ang kanyang bibig para hindi makagawa kahit nakatiting na ingay. Nakarating sila sa landfill. Doon ay may bahay na gawa sa tagpi-tagping kahoy, yero at plastik. Doon sila pumasok ng mabait na lalaki. Inakay siya nito sa sulok ng bahay at sinabihang maligo muna siya bago nito ibigay ang juice, cupcake at hotdog. Mayroong 2 timba ng tubig sa sulok at isang lata ng gatas na siyang nagsisilbing tabo. Inabutan pa siya nito ng sabon at shampoo. Maglinis daw siya ng mabuti. Pinahiram siya ng towel ng lalaki at habang kinukuskus niya ng towel ang kanyang ulo, ay bigla siya nitong hinila at ipinulupot ang towel sa kanyang ulo at leeg. Hindi siya makahinga at makasigaw. Nanlaban si Steffi, ngunit madaling naigupo ng lalaki ang kanyang mga braso gamit lamang ang isang kamay. Dinaganan siya noon, lalo siyang nahirapang huminga. Bukod sa towel sa kanyang ulo ay tila tinatambakan pa nito ng kung ano-ano ang kanyang muka. Naghahabol siya ng hininga, ngunit mas dumiin ang pagkakadagan ng mga gamit sa kanyang muka, kasunod ng hapding noon lamang niya naranasan. Walang tinig na kumawala sa kanyang bibig sa kabila ng kanyang palahaw na nakulong lamang sa kanyang lalamunan. Para siyang pinupunit ng paulit-ulit habang tila ay may sumusuntok sa loob ng kanyang katawan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya, pero labis ang sakit na nararamdaman niya. Pakiramdam ng bata ay pinapatay siya. At pinapatay na nga siyang talaga dahil binabawian na siya ng hininga. Nagpaubaya na si Steffi. Sa isip niya, kapag nilamon ng dilim ang kanyang kamalayan ay mawawala na ang sakit. Hindi niya naisip na ang pagsunod sa dilim ay tuluyan na ring pamamaalam sa liwanag. Pangisi-ngisi at pairap-irap lamang si Efalyn sa mag-asawang Ruperto at Saida. Ang totoo ay halos yata lahat ng magkakapitbahay ay ganoon ang reaksyon sa drama ng mag-asawa. Nawawala kasi ang anak na babae ng mga ito na si Mingot. Huling nakita raw ni Saida ang bata ay nang humingi ito ng pagkain ng nagdaang gabi. Hindi raw umuwi si Mingot sa buong magdamag. Inakala ng mag-asawa na nasalamayan pa ito at nakikikain o nakikipaglaro kay Junmar. Ngunit sumikat na ang araw at papalubog ng muli ay hindi pa rin natatagpuan ang bata. Iyak ng iyak si Saida. May eksaherada pang pagkamot ng ulo at papadyak-padyak pa. Si Ruperto naman ay nagbabanta pa na oras daw na may mangyaring hindi maganda sa kanilang anak ay patawarin umano ito ng nasa itaas dahil hindi raw alam kung ano ang magagawa sa salarin. Pagkasabi noon ng lalaki ay biglang gumuhit ang matalim na kidlat sa kalangitan at dumagundong ang nakaririnding kulog. Muli ay napairap si Efalyn kasunod ng pag-iling. Sa isip niya ay ultimo kalikasan ay naaalibadbaran sa mga winiwika ng mag-asawa at papaanong hindi. Alam na alam sa 4 na sulok ng kanilang lugar na mga pabayang magulang ang mga tinamaan ng magaling. Lalo pang napakapabaya ng mga ito kay Mingot. Palibasa nga ay may kapansanan kaya yata hindi inaasikaso ng mga magulang. Pagkatapos ngayong magbe-24 oras nang nawawala ang pobre, ay tsaka aastang mga ulirang ina at ama. Pwede ba? Isinara ni Efalyn ang bintanang kahoy ng pabagsak.
Nayayamot siya na natatawa sa paandar ng dalawang iyon. Mamaya na lamang siya uli lalabas kapag tapos na ang pag-iinarte ng mag-asawa. Nakapagtanong na sa kanya ang mga ito, sinabi naman niya kung saan niya huling nakita ang bata. Doon din nga sa lamay ni Onat kung saan inabutan pa niya ng cupcake ang gusgusing anak ng mga ito. Pagkatapos noon ay hindi na niya alam kung saan iyon nagpunta. Siyempre pa ay hindi niya binanggit na itinaboy niya ang bata. Mahirap na at baka siya pa ang masisi na sanhi ng pagkawala nito. Sa totoo lamang ay nababagabag din nga si Efaline. Kung hindi marahil niya pinalayo sa mga pagkain si Mingot ay baka hindi ito nawawala sa mga oras na iyon. Baka palaboy-laboy lamang ito sa lamayan at padukot-dukot ng biskwit. Ang kaso nga ay pinalayas niya. Ay, bakit ba? Kasalanan ko bang pabaya silang magulang? Hindi ko naman responsibilidad na tanurin ang anak nila. Naku! Balak sanang bumalik sa lamayan ni Efaline. Ikalawang araw na iyon ng burol ni Onat. Sarado ang kabaong ng lalaki dahil pingas ang kalahati ng muka nito. Binaril ng shotgun ng mga bata ng sigang si Edgar. Kundi ba naman at tatanga-tanga rin si Onat, kabago-bago niya sa lugar ay naghahari-harian. Akala yata ay uubra ang laki ng katawan nito sa mga sumpak ni Victor. Kaya lamang ay hindi naman kasi kilala ni Onat si Edgar. 6 na buwan pa lamang ang nakararaan ng manirahan sa looban si Onat at ang pamilya nito. Samantalang 2 taon namang nakulong si Edgar sa salang pagpaslang sa asawa nito at sa kabit noon. 1.5 tanga rin kasi si Lira. Manlalalaki na rin lamang ay kapitbahay pa nila at isa pang tanga si Gaspar. Papatol-patol din lamang ay sa may asawa pang kaltukin sa lugar nila. Hayon tuloy ay kapwa pinugutan ng ulo ang 2 taksil. Nangaligkig nang wala si oras si Efaline. Naalala niya ang araw na iyon na parang kahapon lamang. Paano ba namay kahuntahan niya si Lira nang dakutin ito ni Edgar sa buhok at gilitan sa leeg sa mismong harapan niya. Ipiniling niya ang ulo. Ano nga ba ang tawag sa nararamdaman niya? Iyon bang tipong hindi mawala sa isipan niya ang isang pangyayari na nakasindak sa kanya ng malubha? Basta. Yung pakiramdam na parang nanunumbalik ang lahat sa kanyang isipan at pagkatapos ay nakadarama siya ng labis na takot at pagkabalisa. Edeljoy, uutang mo nga ako kay Aling. Sige, ano? Ayoko! Nakakahiya rin naman! Tigilan mo ako sa arte mo, ha? Iutang mo na ako ng loyal at pansit kanto na maanghang. Bilis! Mama naman eh! Bilis na! Lintek na to, ang dami pang arte. Ang lalim ng hinga ni Efaline nang lumabas ng bahay nang nagdadabog ang anak na dalagita. Kung hindi lang sana nanginginig ang buong katawan niya ay siya na ang mangungutang sa tindahan. Kaya lang ay hayon nga at pinanlalamigan siya ng mga kamay at paa. Ganoon ang epekto sa kanya ng alaala ng kamatayan ni Lira. Sumilip lamang siya sa labas upang bantayan kung paparating na ang anak na inutusan. Kapag wala iyong dala ay siya na mismo ang makikiusap sa tindahan para... Aba Mingot, saan ka galing? Lumabas siya ng bahay at kahit nanginginig ang katawan, dala ng alaala ni Lira, ay nilapitan pa rin niya ang bata. Hoy, kagabi ka pa hinahanap ng mga magulang mo, ha? Halika nga! Natigilan si Efaline nang wala siyang mahawakang braso ng bata nang tangkain niya itong hilahin. Napatitig siya sa batang nakayuko lamang. Mingot? Nag-angat ng ulo ang gusgusing bata at tumingin sa kanya. Parang papanawan ng ulirat si Efaline nang makita ang namumuting mga mata ni Mingot, ang namumutlang balat at nangingitim na ngusong biyak. Napaatras siya at kinusot-kusot ang mga mata. Hindi nawala sa harapan niya ang bata. Mama, ayaw naman ni Aling Osi. Huh? Si Mingot? Anong Mingot? Ay,
Sa harapan ko. Wala naman eh. Diyan ka na nga. Atras ng atras si Evaline, ngunit papalapit naman ng papalapit sa kanya ang bata. Ale, Anito sa malamig na tinig. nakikita ninyo ko, Ale. Iniunat nito ang kamay. Hoy, Epang, ano yan? Atras ka ng atras dyan. Nilingon niya ang kapitbahay at itinuro si Mingot. Si Mingot. Si Mingot. Ha? Asan? Ang anak ko. Biglang sumulpot si Saida. Mama. Tumakbo si Mingot patungo sa ina at yumakap dito. Kaya lamang ay hindi ito pinansin ni Saida. Palinga-linga pa rin ang babae at hinahanap ang anak. Steffi. Anak. Narito ako, Mama. Napatulala na lamang si Evaline habang pinanunood kung paano lumuluha si Mingot na hindi naman nakikita ni Saida. Tangina. Mahina niyang bulong. Tila naman narinig ni Mingot ang kanyang sinabi kaya lumingon ito sa kanya. Ale, nakikita mo ko? Umiling siya. Hindi maaaring nakakakita siya ng multo. Hindi maaaring patay na si Mingot. Tulong po, Ale. Sabihin mo kay Mama na narito lang ako. Hindi. Hindi. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba ninyo nakita si Mingot? Ayan sa harapan ninyo. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Mariing ipinikit ni Evaline ang mga mata nang sunod-sunod na sampal ni Saida ang dumapo sa kanyang mukhang na doble ng hapdi dahil nagbabalat bunsod ng paggamit niya ng mga astringent. Ngunit nang muli siyang dumilat ay simingot pa rin ang kanyang nakita. Sa nagkakagulong sigaw ng mga magulang ni Mingot na nahaluan ng pag-awat ng mga kapitbahay sa mga ito at iyak ni Mingot ay tila nagdilim na ang lahat kay Evaline. Iyak ng iyak si Edel nang isakay sa tricycle ang inang si Aling Epang. Hagod naman ni Nonito ang likod ng dalagita. Ngunit nang mapansin na nakatawag na ng atensyon ng mga tsismosang kapitbahay ang kanilang pagkakalapit, ay pasimpleng tinapik na lamang niya ito sa likod at sinabing, "Tahan na pre." Pinagdiinan niya pa ang huling salita. Makailang beses pa niyang tinapik sa balikat ang dalagita bago lumapit sa isang kakilala. Vic, ano bang nangyari? Dahan-dahan nang nagsisialisa noon ang mga osisero sa tapat ng bahay ni na Aling Epang. Sumabay na rin sa mga papalayo sina Victor at Nonito. Nang titrip kasi si Aling Epang. Sabi na nasa harapan daw niya si Mingkot kahit wala naman. Parang ipinahihiwatig ng hindot na nakikita niya ang multo noong bata. E di syempre, naghuramentado si Aling Saida. Tatawa-tawa nitong wika. Itinuro nito ang pasa sa gilid ng kanyang bibig. Na paano yan? Hindi niya pinansin ang tanong nito, sa halip ay pinilit niyang matawa. Gago yun ah. Kung ako ang ginanon niya, baka hindi lang sapak ang ginawa ko sa kanya. Kaya nga eh, gago. Pero nasa na kaya si Mingot, no? Tayo na, baka nakidnap na yun ng mga sindikato. Huwag mong iparinig yan kay Aling Saida ha. Sige. Natawa naman si Victor. Subukan nila. E di isusunod ko sila kay Mang Onat. Muli, pinilit matawa ni Nonito. Ang kinakapitan ni Mang Edgar ay siya ring pader na sinasandalan ni Victor. Kaya nga, kahit kapwa nakapatay na ng mga tao ang mga ito ay malaya pa rin. Natagalan lang maayos ang kaso ni Mang Edgar dahil naging abala sa papalapit noong halalan si Mayor. Ngunit ngayong nakaupo na itong muli sa pwesto ay kay bilis nitong maglinis ng kalat ng mga tauhan nito.
Pasalamat na lamang siya at nasa magandang parte siya ng pagkatao ng mga ito. Pasalamat na rin siya na hindi tauhan ni Mayor si Mang Ruperto dahil nasisigurado niyang malalaman kaagad ng mga ito na siya ang yumari kay Mingot. Hiling na lamang niyang hindi na matagpuan pa ang bangkay ng bata. At kung matagpuan man ay wala na ang lahat ng ebidensyang makapagtuturo sa kanya. 2:00 ng madaling araw nang patalilis na lumabas ng barong-barong ng mga ito si Edel Joy. Patingkayad itong naglakad upang hindi makalikha ng ingay ang pagkakatapak sa mga plastik na naging bahagi na ng lupa. Palinga-linga pa habang dalubhasang binabaybay ang madilim na kalye patungo sa pagitan ng pader at posteng magmula nang magkaisip siya ay hindi pa niya nakitang nalagyan ng ilaw. Pagtapak niya sa likod ng poste ay may mga brasong bumalot sa kanyang balingkinitang katawan kasabay ng mga labing sumalubong sa kanyang bibig. Sino nito? 11 anyos pa lamang si Edel nang makuha ng nooy 22 anyos na si Nonito. Utusan kasi ito ni Nonito na bumili ng sigarilyo at alak kapag nag-iinuman sila ni na Victor. Wala naman siyang interes talaga rito dahil bukod sa maasim ay bungal pa at kutuhin. Hindi lang talaga niya maubos maisip kung bakit parang magwawala ang alaga niya kapag nasisilip niya ang panty ng bata sa tuwing pabuka-buka ka sa hagdanan ng bahay ng mga ito at naglalaro ng cellphone. Nauto niya si Edel sa tuwing may ipinabibili siya rito at hindi na niya binabawi ang sukli hanggang sa niluloda na niya ang Alateris mobile nito at naging textmate sila. Sa text niya ito, unang pinagnasaan. Nagpapalitan sila ng malalaswang mensahe. Isang araw ay napansin na lamang niyang hindi napabaya sa sarili si Edel. Natuto ng maligo at magsuyod. Malambing na rin kung makipag-usap at text sa kanya. Sinasaway niya na lamang ito na huwag maging masyadong malapit sa kanya kapag may kaharap silang ibang tao dahil batid niyang makukulong siya kung may makakahalata sa nilalaman ng kanyang kokote. Nadonselya niya ito nang minsang pagalitan ni Aling Epang dahil sa maghapong pagtitext. Lumaya si Edel at sa kanya nagpunta at doon sa kanyang ulbo sa landfill ay naisuko nito sa kanya ang bataan. Sa parehong ulbo kung saan niya sinintensyahan si Mingot. Bumitiw sa pagkakayakap kay Edel si Nonito nang maalala ang nakanganga at blangkong mukha ni Mingot. Bakit? Tanong ng dalagita. Wala, tara sa bahay. Aniya at hindi na ininda ang kirot ng sugat sa gilid ng kanyang bibig. Umiling si Edel. Walang kasama sa bahay si Nakakay. Binabantayan kasi ni tatay sa ospital si mama. Tumango si Nonito. Ano ba kasing trip ng nanay mo at sinabing nagmumulto si... Nakita natin si Mingot kagabi, di ba? Ikaw kuya ang huli niyang kasama kasi... Hoy, umayos ka. Bakit hindi mo sabihin kina Aling Zaida na nakita natin si... Tanga ka palang gaga ka eh. Di nalaman ng madla na magkasama tayo kagabi. Kung buntalin ako ng tatay mo. Huwag ka nang magalit. Oo, hindi na. Subo mo na tong titi ko. Nagpalinga-linga siya bago hinila mula sa loob ng shorts ang alaga. Nagpalinga-linga rin si Edel bago lumuhod at isinubo iyon. Napanganga siya at pinigilang umungol ng malakas. Palibhasa ay walang ngipin sa unahan, ay walang binabanggaan ang kanyang ari. Sa loob ng 4 na taon nilang lihim na ugnayan ni Edel ay dalubhasa na ito sa ganoon. Puta, tanginang bunganga yan. Bulong niya habang binabayo ito sa bibig. Bagaman masakit ang sikmura dahil sa mga pasa noon ay tuloy lamang siya. Hindi nakatiis si Nonito.
Kesi hodang sige sa pagtanggi si Edel dahil wala raw kasama ang mga kapatid nito, ay hinila niya ito sa mas madilim na bahagi ng kalye at doon ginamit. Nakatanggi ka pa, ibasang-basa ka na. Hinihingal niyang bulong at hindi na nakatugon si Edel dahil tumirik na lamang ang mga mata niya at tinakpan ang bibig upang pigilan ang pagkawala ng ungol. Kinabukasan ay bumasag sa pang-umagang tsismisan ng magkakapitbahay ang mga palahaw ni Edel. Nagmamadaling nagtakbuhan ang mga naglalamay patungo sa bahay ng dalagita. Kabilang naroon si Nonito na nakikisiksik na rin sa mga meron. Sarado ang bahay ng mag-anak, ngunit dinig na dinig ang ngawa ni Edel na animoy kinakatay na baboy, kasunod ng malakas na boses ng ama nitong si Mang Pablo. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng barong-barong at tila damit na iniitsa ng may edad na lalaki ang dalagita. Huwag ka nang magpapakita sa akin hanggang hindi mo ihinaharap sa amin kung sino ang ama niyang ipinagbubuntis mo. Tangina mo, hitad! Umugong ang bulong-bulungan at nilapitan ng ilang ali si Edel. Tinulungan makatayo at inaalo-alo. Hindi makapagsalita si Nonito na mabilis lumisan sa eksena. Nabunggo pa niya si Princess na makahulugan ang sulyap na ibinigay sa kanya. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglalakad. Nabuntis niya si Edel at hindi nito sinabi kay Mang Pablo na siya ang ama ng bata. Nangilabot siya. Hindi pa siya handang maging ama. Maya-maya ay narinig niya ang palahaw ng dalagita, kasunod ng sigawan ng mga kapitbahay. Muli siyang napalingon dito at nakita niyang namimilipit ito sa sakit. May dugong nagbansya sa harapan ng shorts nito. Bigla siyang nabuhayan ng loob. Makukunan yata ito. Mabuti naman. Ngunit laking gulat niya nang ang mansyang iyon ay unti-unting nagkaroon ng hugis. Hugis ng isang tao hanggang sa umahon iyon mula sa shorts ni Edel. Tumayo at itinuro siya bago nagwika. Penging juice, cupcake, tsaka hotdog. Hala, tangina. Itinaas ni Mayor ang kamay upang pigilan ang sasabihin ng papasok na sekretarya. Nakauunawa namang tumango ang babae at lumabas muli ng kanyang opisina. Bago nito isara ang pinto, ay narinig pa niya ang paghingi ng paumanhin sa kung sino mang nasa labas dahil masakit daw ang kanyang ulo. Natural ay hindi iyon totoo. Walang masakit sa kanya maliban sa bulsa. Sunod-sunod kasi ang pagdating ng mga residente ng isang barangay na tinamaan yata ng epidemya magmula nang lumaya si Edgar. Sinagot niya ang gastusin sa ospital ni Edgar. Sinagot niya ang pagpapalibing sa napatay ni Victor. Sinagot niya ang pagpapaospital sa isang ali na nagulpe dahil nasisiraan na yata ng ulo. At ngayon naman ay pinasasagot din sa kanya ang pagpapaospital sa nakunang menor de edad na anak ng nasabing ali. Sa loob ng 4 na araw ay 4 na punyeta rin ang dumapo sa kanyang mesa. Idagdag pa roon ang paghingi ng tulong ng isang mag-asawa na nawawala ng anak. Aba, ano naman ang magagawa niyang tulong doon? Kapag siya ba ang naghanap sa lecheng bata, ay makikita niya iyon? Kung hindi siguro kilalang pabayang magulang ang mga iyon, ay hindi mawawalan ng anak. Ang kaso ay nabalitaan niyang mga sugarol pala ang mga tinamaan ng magaling. Nayayamot siya sa mga taong nasasakupan niya. Parang sa kanya na iniasa ang lahat ng solusyon sa problema.
Ayaw na yatang magsikilos upang tulungan ang kani-kanilang sarili. Kaunting kibot, mayor. Kaunting problema, mayor. Pero wala naman siyang pagpipilian. Mabuti na ngang kada kaunting gusot ay siya ang inaasahan ng mga tao. Hindi nakakalimot ang mga iyon sa kaunting tulong niya sa mga ito. Kaya nga siya nananatili sa posisyon ay dahil doon. Sa kapalit ng kaunting tulong niya ay ibinoboto siyang muli ng taong bayan. Hindi na binibigyang pansin ng mga iyon ang maputik na kalsada, kung walang ilaw ang mga poste, kung mabaho ang basura. Basta't nakakatulong siya noong higit na nangangailangan ang mga ito, ay mabuti na ang tingin sa kanya. May kumatok sa pinto at nang bumukas iyon ay sumungaw ang kanyang sekretarya. Bubulyawan niya sana ito dahil nagpapahinga pa siya. Ngunit kasunod nito ay pumasok ang isang bigating negosyante. Napangiti siya at tumayo. Binati niya ito at pinaupo. Samantalang bago magsara ang pinto ng opisina ay narinig pa niya ang kanyang sekretarya na muling humingi ng paumanhin sa kung sino mang nasa labas dahil masakit daw ang kanyang ulo. Nakahinga ng maluwag si Mayor. Nang sa wakas ay natapos na ang maghapon, maaari na siyang makauwi at makapagpahinga. Nakapapagod ang magpalakad ng isang bayang kay liit ng kita at kay laki ng inaasahan ng mga mamamayan. Mabuti na lang at may naiuuwi pa rin siyang kwarta, buhat sa mga negosyanteng kagaya ng kausap niya kanina. Ano kaya kung magbakasyon muna? Mayor! Mayor! Tulungan niyo naman kami! Otomatikong nagsalubong ang kilay ng alkalde nang makilala ang nagmamantikang mukha ng aling hindi yata uso ang paligo. Ang samyo nitong amoy nana ang nagpaalala sa kanya na ito ang ina ng batang nawawala. Tulungan niyo naman kami kagaya ng pagtulong niyo sa kaso ni na Edgar at Victor. Kung nakuha ninyong i-absuelto ang kaso ng pagpatay ng mga yon, mano naman ang mahanap ang aming anak? Nanlaki ang mga mata ni Mayor nang marinig ang mga katagang iyon sa nangingitim na nguso at ngipin ng babae. Nagpalinga-linga siya at nakitang kay Rami palang nakarinig sa bulalas na iyon ng ginang. Hindi man niya narinig ang bulungan ng mga tao sa paligid, ay nakikita naman niya sa hilit siya ng pagmumuka ng mga iyon ang pagtatanong, sino sina Edgar at Victor? Totoo bang naabsuelto sa salang pagpatay ang mga iyon sa tulong ng mayor? Misis, makakaasa kayo. Nagpaskil na lamang ng napipilitang ngiti si Mayor nang yakapin ng nanglilimahid na ginang. Tinapik-tapik niya ito sa likod. Hindi niya maitulak dahil marami ang nakakakita. Pasimple niyang sinulyapan ang bodyguard na nakatayo lamang sa kanyang tabi. Naunawaan naman ng malaking lalaki ang kanyang mensahe, kaya nagmamadali itong binaklas ang nagmamantikang braso ng ginang sa kanyang baywang. Hindi naman iyon alintana ng babae na walang ibang bukang bibig kundi pasasalamat sa kanyang umanong kabutihan. Inakay na siya ng bodyguard papasok sa sasakyan at pagkasara ng pinto ay dali-dali niyang hinubad ang pang-itaas habang hindi magkandatuto sa pagmumura sa mga alalay. Mga tonto, binabayaran ko ba kayo para manood lamang sa pagyakap sa akin ng mga busabos? Alkohol! Diring-diri siya sa amoy nana at panis na laway na kumapit sa kanyang katawan. Nakalimutan na rin ni Mayor ang pakiusap ng ginang nang siya ay nakapaghapunan na sa kanilang marangyang tahanan na malayo sa looban kung saan naninirahan ang mga kagaya ng babaeng yumakap sa kanya. Magana ang kanilang pagkain at masaya ang kwentuhan nilang mag-anak.
Have you seen the newest iMobile model? All of my friends have already purchased it. When will you buy me one? Nakalabing tanong ng 5 taong gulang niyang anak. Kasing edad yata nito ang batang nawawala. Ginulo niya ang buhok ng anak. This Sunday, baby, we will go to the... Sunday? But it's just Friday. I can't wait until Okay, tomorrow. Tell your mom to bring you to the mall tomorrow. Yes, you're the best, Dad. Papatulog na sana si Mayor nang tumunog ang cellphone niya na ginagamit sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga alaga sa looban. Nag-text si Victor. Bibihirang kumontak ang mga ito maliban na lamang kung sobrang importante. Kaya naman nabahala siya. Binasa niya ang mensahe at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Dali-dali niyang binuhay ang TV upang makapanood ng late night news. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita sa balita ang kanyang pangalan at ang eksena nila ng nanglilimahid na ali sa munisipyo. Ayon sa balita, isang babae raw ang nagsabi na may pinaabswelto siyang mga kriminal. Sa kasalukuyan umano ay hinahanap ng media ang naturang ali upang alamin ang katotohanan sa pahayag nito. Nasa bunutan niya ang sarili. Talaga nga naman, 5 araw at 5 salot ang dumating. Dali-dali siyang tumawag kay Victor. Hindi pa man natatapos ang isang silbato ay nakasagot na ito. Patahimikin ninyo ang babaeng yan. Ngayon mismo, linisin ninyong mabuti at siguraduhin walang pipiyok. Parut pa rito si Mayor sa silid nilang mag-asawa, kaya sinita siya nito. Ano bang iniikot mo riyan? Iniisip mo yung bastarda mo? Sipat ng kanyang asawa. Kunot noong tinapunan niya ito ng tingin. Ano na namang kinalaman niya rito? Naghahanap ka na naman ng pagtatalunan. Pagsabihan mo yung batang yan, ha? Hindi porke tatay ka niya ay pwede na siyang magpunta rito anumang oras niya gustuhin. Ang kapal ng mukhang dumayo ng ligo rito nung nakaraan. Ginamit ang body gel ni Eka. Paliligo na nga lang ang pinunta rito, pinagdadamutan mo pa. Ibang klase talaga ang laman ng utak mo. Aba, problema ko ba na walang tubig sa impyernong pinanggalingan niya? Bakit ba kasi hindi mo pakapitan ng linya ng tubig doon para hindi na siya dumadayo rito kapag inaabot ng katangahan at nagsuswimming sa kanal? Pinigilan na lamang ng alkalde na sumagot pa dahil hahaba lamang ang diskusyon. Hindi magpapatalo ang kanyang may bahay, kaya lumabas na lamang siya at nagtungo sa poolside upang kalmahin ang sarili. Hindi nalilimutan ng kanyang asawa ang mga pagkakamali niya sa nakaraan. Ano ba ang magagawa niya kung hindi niya ito makuhang mahalin? Kahit nga ang kanyang anak sa labas ay bunga lamang ng pagkumbinse sa sarili na kaya niyang makipagniig sa ibang babae kaya nabuo. Napapitlag siya nang muling sumilbato ang cellphone. Tumatawag si Victor. Nang sagutin niya iyon ay dinig niya ang sigawan ng mga tao sa paligid. Okay na, Mayor. Mission accomplished. Halos pabulong nitong wika. Nakahinga ng maluwag si Mayor sa kabila ng mga malaimpyernong sigawan na kanyang naririnig sa linya ni Victor ay nakadama siya ng kapayapaan. Mahimbing siyang nakatutulog. Sana naman sa ika-6 na araw ng paglaya ni Edgar ay wala na ring ika-6 na peste. Araw-araw kung bisitahin ni Victor sa ospital si Edgar. Bagamat parati nitong sinasabi sa nakatatandang lalaki na magpalakas at magpagaling, ay hindi naman iyon taos sa kanyang puso. Ang totoo, kung hindi nga lang sa iba pang tauhan ni Edgar na tapat pa rin sa lalaki, ay hindi siya makikialam sa away nito at ni Onat. Tuwang-tuwa nga siya nang makitang butas ang tagiliran ni Edgar at nakalaylay ang bahay tae.
Manonood lamang sana siya, kaya lamang ay nagtakbuhan sina Toto sa direksyon ni na Edgar at makikita siya ng mga ito na nakamulaglag lamang habang kinakatay ang kanilang among. Labag man sa kalooban ay pumasok siya sa bahay at kinuha ang baril. Saktong paglabas niya ay nasalubong siya ni Igmi at halos kalad ka rin siya upang sakluluhan si Edgar. Nakapanghihinayang, mawawala na sana sa looban si Edgar kung hindi lamang dahil sa tingga na ibinaon niya sa ulo ni Onat. Kasabay ng sigawan ng mga tao ay bumulong siya. May ibang pagkakataon pa para likidahin ka, Edgar. Ngunit may nakarinig pala sa bulong na iyon dahil napasinghap ang taong nasa likuran lamang pala niya. Napalingon siya at nakitang patay mali siya na nakamata sa nakahandusay na sina Onat at Edgar, si Princess. Panaka-naka ay lumilipad ang paningin nito sa kanya na kaagad namang binabawi ng lintik na tibo. Naggigiyagis ang bagang niya at habang hindi inaalis ang paningin dito ay dumura siya sa harapan nito. Kita niya ang panginginig ng baba ng babaeng nag-iilusyon na isa siyang lalaki. Alam niyang nakuha nito ang ibig niyang ipahiwatig. Kilala siya nito at ng mga panahong wala si Edgar sa looban ay siya ang batas doon. Among! Ba't hindi ka nagsabi na lalaya ka na? Sana nasundo ka namin. Sigaw ni Igmi na siyang pumukaw muli sa atensyon ni Victor. Tumakbo siya palapit sa mga ito at naabutan pa ang litanya ni Toto. Akala namin dun ka na mabubulok eh. Mabuti, hindi ka pinabayaan ni Mayor. Mamaya na ang daldal. Dalhin na natin sa ospital si Among. Nanguna na siya sa pagbuhat kay Edgar. Hindi alintana ang makabaliktad sikmurang sangsang ng pinaghalong dugo at tain nito. Nakaligtas pa nga si Edgar sa pananaksak ni Onat. Puring-puri ni Mayor si Victor dahil sa kanyang ginawa para iligtas ang pinakatapat nitong alipores. Kahit kasi nasa kulungan si Edgar ay naging mata at utusan pa rin ito ng alkalde sa mga kalaban nitong nasa piitan. Ilang drug lords ang naitumba ni Edgar sa kulungan, iyong bang mga kakompetensya ni Mayor sa negosyo. Ilang drug lords din ang naging kasosyo dahil sa husay magsalita ni Edgar. Kaya nga paborito ng alkalde ang kanilang among. Bagamat napiit ay tuloy naman ang sweldo at serbisyo kahit pa nga natagalan ang paglaya dahil sa eleksyon ay ayos lamang kay Edgar. Isa rin kasing sip-sip at kalahati ang tinamaan ng lintik. Napaumis si Victor habang palinga-linga sa mga kalaro ng tong-it sa lamay ni Onat. Hindi naman makaangal sa kanyang presensya ang nabiyuda na si Jinky. Patay mali siya naman ang iba pang nakikilamay. Walang makasita sa kanya dahil alam ang kanika nilang paglalagyan. Napasimangot siya nang makita si Princess. Nakatayo ito sa likuran ni Chona, nakalaro nila sa mesa. Hinampas ni Victor ang mesa at nagkalansingan ang mga nakapatas na barya. Sa putang inang nariyang ka na naman, Princess. Lumayas ka nga, salot ka. Aalatin pa ako ng dahil sa iyong buwisit ke. Nakayukong umalis si Tomboy. Hinabol ni Victor ng masamang tingin ang tibo hanggang sa tumakbo si Princess patungo sa mga kabarkadang nakatambay sa gilid ng poste kasama si Nonito. Narinig pa niyang paksa ng mga ito si Edel na nakakonfine dahil ni Raspa. Talian mo yung anak mo, Chona, ha? Kapag natuwa ko riyan, mapapagaya yan kay Edel. Grabe ka naman, bossing. Relax lang. Ay, alam nyo ba? Kanina may naghahanap kay Saida na taga Channel 6. Ano namang pakialam ko? Tapon mo na, Toto. Tanginang puro lamon eh. Humagalpak ng tawa ang aling basag ang pustiso
Dapat daw ay magkaroon sila ng pakialam dahil oras na makita ng mga media si Saida ay i-interviewin ukol sa sinabi nitong pagtatakip ni Mayor sa mga gawain nila ni Edgar. Hindi siya nagpahalata, ngunit nabahala siya ng bahagya. Ako, wag mo akong inootoy Eh di wag kang maniwala. Napanood ko nga kanina sa 24 Patrol eh. Baka mamaya, nasa watawat din yun at unang banat kinabukasan. Nagkatinginan sila ni Toto pagkatapos ay Nanonood ka pala ng TV? Bobo ka namang putang ina ka? kunot noong sumagot si Chona. Anong kinalam? Eh di tangina mo. Wag kang maniwala. Gago ka pala eh. Nagtawa na naman ang mga nasa kabilang mesa. Tinapos lamang ni Victor at Toto ang larong iyon at pumulas na upang manood ng telebisyon sa tindahan. Hinintay nila ang panggabing balita at doon nga ay napatunayan ang katotohanan sa sinabi ni Chona. Nag-text siya sa alkalde. Mayor, mukhang problema pa tong si Zaida. Yung babaeng nawalan ng anak. Panoorin ninyo sa watawat. Naghintay lamang ng ilang segundo si Victor para sa order ng mayor. Patahimikin ninyo ang babaeng yan. Ngayon mismo, linisin ninyong mabuti at siguraduhin walang pipiyok. Tinanguan niya si Toto na otomatikong umalis upang tawagin si Igme. Siya naman ay umuwi sa kanyang bahay upang kuhain ang galon ng gasolina. Mula sa malayo ay tinanawan ni Victor ang bahay ni Saida. Naglalaro pa sa labas ng bahay ang mga anak nito, ngunit nakikita niya sa bukas na bintana ang mag-asawa na naghahanda na sa pagtulog. Hating gabi na ay mulat na mulat pa ang mga mata nito. Hindi niya napansin kanina kung mga nanggaling pa sa lamayan at nagsugal. Nang dumating sina Igme at Toto, ay pasimple na nilang tinugpa ang burak na patungo sa direksyon ng bahay ng mga ito. Si Igme ang unang pumasok at hinila sa banyo si Roberto. Tinakpan nito ang bibig ng lalaki at nilaslas ang leeg. Gumawa pa ito ng tunog na tila baboy bago napaluhod sa sahig. Pero ano bang... Mula naman sa likod ng pinto ay hinila ni Toto si Saida at nilaslas din ang leeg. Humampas ito sa kahoy na bangko nang bumagsak. Nang marinig marahil ng tatlong bata ang kumalampag sa loob ng bahay, ay pumasok ang mga iyon. Tulalang nakamata sa inang nangingisay sa sahig. Pumasok na rin si Victor at inutusan ang dalawa nitong kasama na hawakan ang mga bata. Nilaslas niya ang leeg ng mga iyon at dinala ang lahat ng biktima sa isang silid. Tinambakan nila ng damit ang bangkay ng mag-anak. Ibinuhos ni Victor ang dalang gasolina at ikinalat iyon sa barong-barong at saka sinindihan. Nagmamadali silang lumabas at lumayo sa bahay na noon ay mabilis na tinupok ng apoy. Gumapang ang apoy sa iba pang katabing bahay at nagsimulang magkagulo ang mga tao. Pilit na binubuhusan ng patabo-tabo at timba-timbang tubig ang napakalaking apoy kahit alam namang imposibleng maapula iyon dahil wala silang ibang pagkukuhanan ng tubig. Tinawagan niyang muli ang alkalde. Okay na, Mayor. Mission accomplished. Nang ibulsa niya ang cellphone ay napatingin siya sa bandang kaliwa. Nakatayo roon ang putikang si Nonito at nakangangang nakamata sa nagngangalit na apoy. Pagkakuway, lumingon din si Nonito sa kanilang tatlo na pasimpleng pinupunasan ng basahan ang kanilang mga dugoang kamay. Pinanlisikan ni Victor ng mata si Nonito. Yumuko ang binata at walang kibong naglakad palayo kahit iika-ika. Nangunot ang noo ng pirador.
Tatay, yung mama sabi, visit ako. Napalingon si Princess sa batang nagsusumbong sa dambuhala nitong ama. Sinigundahan naman iyon ng ina nitong kasalukuyang pinupunasan ng maruming damit ang puwitan ng batang katatapos lamang yatang tumae. Sinabihan kayong visit at damak? Sino? Tumuro sina Jinky at Junmar sa barong-barong ni Mang Edgar na noon lamang napansin ni Princess na bukas na. Nakalaya na pala ang Tabi! Kamuntik na siyang masubsob sa kanal nang tabigin siya ni Mang Onat. Mabuti na lamang at naibalanse kaagad niya ang sarili. Kaya lamang ay napasawsaw na ang kanyang paa sa tubig kanal. Yamot na yamot siya. Ilang araw nang walang tubig sa kanilang lugar kaya papaano siya maghuhugas ng paa. Napasunod na lamang ang tingin niya sa nag-aamok na si Mang Onat. Inaawat ito ni Mang Pablo ngunit hindi nagpadala ang malaking mama. Natawa siya. Kina Victor nga ay hindi makaporma ng ganoon ang lalaki. Papaano'y laging sukbit ni Victor ang sumpak nito. Akala yata ni Mang Onat ay kung sino lamang ang taong sinugod nito. Hindi nito kilala ang totoong siga ng looban. Si Mang Edgar. Pinanood na lamang niya kung paano bumalandra sa lansangan ang malaking lalaki nang bumigay ang dingding na kahoy. Dinuro ni Mang Edgar ang mag-inang Jinky at Jomar. Kayo ang nagsumbong sa bakulaw na to? Galit pa kayo? Totoo namang mga burara kayo. Bumagsak ang kanyang baba nang undayan ng saksak ni Mang Onat si Mang Edgar. Halos matuwid ang banlag ng mga mata ng huli dahil sa paulit-ulit na saksak. Paulit-ulit hanggang sa sumambulat ang tain nito. Napasok siya nang sumimoy ang kakaibang sangsang noon. Sapul ang paa niyang nanlilimahid sa burak. May narinig siyang tumawa sa kanyang likuran. Sino nito? Pumili ka. Paa na may burak o paang may suka? Putang ina mo! Wala sa sariling napatili siya nang makarinig ng putok ng baril. May ibang pagkakataon pa para likidahin ka, Edgar. Napasinghap siya nang marinig ang mga katagang iyon sa taong kumalabit sa gatilyo. Si Victor. Napalingon sa kanya ang lalaki at nagpanggap na lamang siyang patay mali siyang nakamata sa nakahandusay na sina Onat at Edgar. Ngunit panakanakay saglit na lumilipad ang paningin niya kay Victor. Naggiyagis ang bagang nito at habang hindi inaalis ang paningin sa kanya ay dumura ito sa harapan niya. Hindi siya kumibo. Nagpanggap siyang walang nakita. Nang tumakbo si Victor kay Mang Edgar ay tumakbo na rin siya. Dala yata ng labis na kaba kaya hindi na niya napansin ang hinahakbangan. Nahulog siya sa iniiwasang kanal. Tain na, bango mo ah! Anong pabango mo? Saan ka nakiligo? Nakangiting tanong ni Edel kay Princess. Body gel yan, boba. Tinawanan niya lang ito at itinulak. Huwag mo nga akong singhutin, baka may magselos. Nakatikim siya ng malakas na batok mula sa dalagita. Pinandilatan siya ng singkit na mga mata ni Edel habang pasulyap-sulyap sa lamayan. Natawa na lamang si Princess. Isa siya sa iilang nakakaalam ng relasyon ni na Edel at Nonito. At speaking of Nonito, paparating na ang malibog na lalaki sakay ng tricycle na inilalabas-labas nito. Tinapik niya ang puwitan ni Edel at nagtungo na sa lamay ni Mang Onat. Istorbo lamang siya sa magaganap na landian ng dalawa. Makikikain na lamang siya ng sopas kina Jinky kahit pa nga mas matabang pa iyon kaysa sa kanyang buhay pag-ibig. Naiiling na natawa si Princess habang kumukuha ng styro na tasa na may lamang sopas. Humahanap pa siya ng mapipwestuhan nang marinig ang boses ni Aling Epang. Doon ka nga, ang libag-libag mo. Nakairap nitong wika kay Mingot.
Pagkatapos ay inabutan din naman ng cupcake ang bata. Sinundan niya ng tingin si Mingot na halos madapa sa pagtakbo dahil sa mahaba nitong sando na noong nakaraang linggo pa suot. Naaawa siya sa batang iyon. Nakikita niya ang sarili rito dahil pinabayaan din ng magulang. Pagkatapos kumain ay uminom naman siya ng juice na kasing tabang din ng kanyang buhay pag-ibig. Inubos na lamang niya iyon at lumapit sa mesa ng kanyang inang nagtutong eats. Kalaro nito sina Victor, Mang Igme at Aling Saida. Bilib din siya sa tigas ng panga ni Victor na naglamay pa sa taong pinatay nito. Hoy! Putang ina mo, Tibo! Lumayas ka nga riyan! Binubulungan mo yata ang nanay mong demonyo ka eh! Bulyaw sa kanya ni Victor. Tinanguan lamang siya ng kanyang ina at nabasa niya sa galaw ng mga labi nito na pinauuwi na siya. Kakamot-kamot siyang sumunod. Habang naglalakad pa uwi ay palinga-linga siya. Ilan taon na bang nakaupo sa pwesto ang kanilang mayor? Ni hindi man lamang maipalinis ang kanilang lugar. Napakawalang kwentang tao talaga. Bukod sa maputik at mabahong kalsada, barado at mabahong kanal, madilim at mabahong mga eskinita, ay may nagtutumining na baho ang landfill sa di kalayuan. Dati naman ay walang basura sa kanilang lugar, ngunit dahil sa mga negosyanteng nagpapasok ng pera sa bulsa ng mga nanunungkulan ay naging tambakan ang malaking porsyento ng looban. Magdaraan pa siya roon para makauwi sa kanilang bahay sa duluhan. Napailig na lamang si Princess, pipilitin niyang makatapos ng pag-aaral. Ipapakita niya, "Teka, ano yun?" Napatakbo siya palapit kay Nonito at sinapok nito sa ulo nang magpag-isip-isip niya ang ginawa nito. Tangina mo, Nonito, anong ginawa mo sa bata? Gulat na nanikluhod sa harapan niya ang lalaki. Pinagdaop ang mga palad at halos halikan siya sa paa habang maluhaluhang nagpapaliwanag. Sinipa niya ito sa muka. Hindi ko sinasadya. Si Edel kasi. Anong kinalaman ni Edel? Pinagtatadyakan niya ito sa sikmura na maluktot na lamang ito na tila sanggol. Si Edel. Putang ina mo, hindi ka na nasihan sa 15 anyos. Pati 5 taon. 5 taon, Noni, tang ina. Ngumawa ng ngumawa ang lalaking duguan ang bibig. Nagmamakaawa ito sa kanya na huwag siyang magsusumbong. Huwag kang maingay, utang na loob. Baka may makarnig sa'yo. Ayokong makulong, Princess. Tagas luha na rin ang kanyang muka habang nakasabunot ang 2 kamay sa maigsing buhok. Nakahandusay lamang sa paanan ng bundok ng basura ang nakangangang bata. Kalahati na ng katawan nito ang natatabunan ng basura. Hindi niya alam ang gagawin. Princess! Oo, tang ina mo, nakakadiri ka. Nagmamadali siyang tumalikod at tumakbo palayo. Naaawa siya kay Mingot, ngunit ayaw niyang magsalita. Ayaw niyang madamay sa gulo. Ayaw niya ng magulong buhay. Kaya kagaya ng nasaksihan niyang pagpatay ni Mang Edgar kay Lira at sa Tatay Gaspar niya, ni Victor kay Mang Onat, ay mananahimik na rin siya sa ginawa ni Nonito kay Mingot. Kinabukasan ay maghapong hindi lumabas ng bahay si Princess. Idinahilan niyang napuyat sa lamay ng nagdaang gabi. Kahit ang totoo ay ayaw niyang makita ang kaluluwa ni Mingot na natitiyak niyang nadadagdag sa mga galang kaluluwa sa looban. Hindi naman siya natatakot sa mga kaluluwa. Wala namang kayang gawin laban sa kanya ang mga iyon. Ayaw lamang talaga niyang makita dahil naaawa na siya. Natulog siya buong maghapon. Hindi niya pinansin ang mga sigawan ng mga kapitbahay na walang pakundangan kahit anong oras pa. Basta magsasalita ang mga iyon na animo ay nasa kabilang bundok ang kausap. Kung sa bagay may bundok nga naman sa kanilang lugar. Bundok ng basura nga lamang kung saan
inilibing ni Nonito ang kaawa-awang si Tangina! 5 araw ng lamay ni Mang Onat. Lumabas si Princess upang mag-almusal sa lamayan. Nabalitaan niyang nasa ospital daw si Aling Epang dahil ginulpi ni Aling Saida. Hindi siya nagkomento. Maaari ngang nagmumulto si Mingot. Ngunit syempre pa ay hindi iyon matatanggap ng ina nito. Nakokonsensya siguro si Aling Saida dahil sa pagiging pabayang ina. Humihigop siya ng kape nang marinig ang komosyon sa bahay ni na Edel. Nakalabas na ba si Aling Epang? Napatakbo siya patungo sa bahay ng kabarkada nang may bumunggo sa kanya. Si Nonito ang nabuglawan niya at hindi niya mapigilang samaan ng tingin ang lalaki. Nilampasan lamang siya ng manyakis at nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit napahinto rin naman nang marinig ang palahaw ni Edel. Napatakbo siya upang saklolohan sana ang kaibigan. Ngunit maagap ng nakasaklolo sila Aling Saida at iba pa. Dinudugo si Edel. Nanlaki ang kanyang mga mata at hinanap ng paningin si Nonito. Nang makita niya ang lalaki ay mababakas ang hilakbot sa mukha nitong may pasapa sa nguso dulot ng mga suntok at sipa niya. Sigurado siyang ito ang nakabuntis kay Edel. Hayop na lalaki. Nagtatakbo ito palayo. Napakaduwag talaga. Kasinduwag niya. Samantalang si Edel naman ay isinakay sa tricycle at isinugod sa ospital. Kinahapunan ay parang walang nangyari. Sige sa pagsusugal ang kanyang ina sa lamay ni Onat. Plano yata ni Jinky na paabutin ng 1 linggo ang lamay dahil malaki ang nakukuhang tong sa mga nagsusugal. Napapitlag siya nang hampasin ni Victor ang mesa at nagkalansingan ang mga nakapatas na barya. Sa putang inang nariyang ka na naman, Princess. Lumayas ka nga, salot ka. Kaalatin pa ako ng dahil sa iyong buwisit ke. Anito, mainit ang ulo sa kanya ni Victor, dala marahil nang narinig niyang sinabi nito ukol kay Mang Edgar. Susukot-sukot na lumayo siya rito at nagtungo sa grupo ni Nonito kahit pa naaalibadbaran siya kasama ang lalaki. Singkapal ng mukha ni Victor ang burog-burog na mukha ni Nonito na kaswal na nakikipagkwentuhan sa iba ukol sa kalagayan ni Edel. Parang wala lamang dito ang nangyari. Kung sino man yung walang bayag na hindi na nagot sa pagbubuntis ni Edel, isinusunog na ang kaluluwa sa impyerno. Sabad niya. Di ba pare? Inakbayan niya pa si Nonito. Tumawa ito. Oo, sigurado yun. Talaga? Susog pa niya. Sinira nito ang buhay ni Edel, ni Mingot, at ng bata sa sinapupunan ni Edel. Gigil na gigil siya sa lalaki. Nailang marahil sa kanya si Nonito kaya iniba nito ang paksa ng usapan. Nakisabay na lamang siya at nagpanggap na ayos lamang ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Ilang minuto ang nagdaan at tila hindi na nakatiis ang manyakis dahil nagpaalam na ito sa kanila. Sama ako sa'yo, pre. Aniya, hindi siya pinansin ni Nonito at sa halip ay binilisan pa nito ang paglalakad. Hintayin mo! Sa gulat niya ay dinakot siya nito sa balikat at isinalya sa isang pader. Idiniin nito ang braso sa kanyang leeg at tipong tinatanggalan siya ng hininga. Malapit na akong mapundi sa'yo at kakanain din kita. Galit nitong bulong. Hindi siya nagpasindak. Binayagan niya ito. Napayuko sa sakit ang walang ya at sinapo ang nasaktang bahagi. Habol nito ang hininga at ni hindi nakabuo ng mga salita. Sinamantala iyon ni Princess upang tuhurin din ito sa muka. Sinong tinakot mo, ulol? Pasalamat ka at hindi kita sinumbong. Pero dahil dyan sa kasta ng bunganga mo, kay Mayor ako mismo lalapit at... Hindi niya alam kung saan kumuha ng lakas si Nonito dahil nakabangon itong muli at sinuwag siya sa tiyan. Natumba silang dalawa sa kanal at napailaliman siya nito. Tinangka niyang bumangon, ngunit isinusubsub siya nito sa kanal.
Nalunok niya ang nakapandidiring tubig, burak at kung ano-ano pang kadugyutan doon. Gigil na gigil si Nonito. Masyado nang maraming nalalaman ang lintik na tibo at ginagamit nito iyon laban sa kanya. Nakapatay na siya ng isang bata. Hindi na magugulo ang bulbul niya kung papatay siya ng isa pa. Idiniin niya ng husto ang ulo ni Princess sa kanal. Siniguradong malulunod ito. Kampay ng kampay ang leche, ngunit unti-unti nang bumabagal ang galaw nito. Nang hihina na hanggang sa makarinig siya ng sigawan. Tila noon nanumbalik ang kamalayan niya dahil sa takot na may makakita sa kanyang ginagawa. Dali-dali siyang tumayo at lumayo kay Princess. Hindi na ito gumagalaw. Patay na ba? Patay na yata. Nagpalinga-linga siya at nakita ang papalaking sunog na nagmumula sa kalagitnaan ng looban. Muli niyang nilingon ang tibo. Sinipa-sipa niya ang payat na katawan nito upang tuluyang malubog sa kanal bago iika-ikang tumakbo patungo sa sentro ng sunog. Ang bahay pala nila Aling Saida ang isa sa nasusunog. Napanganga siya at napangiti. Wala nang maghahanap kay Mingot. Sana ay kasamang natupok sa bahay ang pamilya nito. Nakita niya pa si Victor na nakamata sa kanya. Duguan ang mga kamay nito. Gayon din si Mang Igme at Toto. Yumuko na lamang siya at naglakad palayo. Laman ng balita ang nangyaring sunog sa looban ng nakaraang magdamag. Natagpo ang patay ang mag-anak ni Aling Saida at Mang Ruperto. Gayon din si Princess na hinihinalang na pagtapakan sa takbuhan kaya nakalubog sa kanal. Tuloy ay 7 bangkay ang pinaglalamayan sa looban at duluhan. Hindi pa rin kasi naililibing si Mang Onat. Siyempre pa ay si Mayor ang sumagot ng lahat ng gastusin magmula sa mga nasunugan sa evacuation center hanggang sa pagpapalibing sa mga namatay. Tuloy ay mabango na naman ang pangalan nito sa buong bayan. Hindi lang maiwasang mapansin ng mga tsismosa na tila mas mamahalin ang kabaong ni Princess kumpara sa iba pa. Mabilis namang naipaliwanag ni Chona na ang anak ay scholar daw ni Mayor at magaganda ang marka. Kaya pinanghihinayangan ng alkalde ang biglaan nitong pagpanaw. Siya nga pero alam nyo, kutob ko, droga talaga ang dahilan ng pagkamatay ni Princess. Pinatay yan, manigurado. Baka nga nagkaonsehan sila ni Ruperto kaya siya mismo ang sumunog sa bahay ng mga yon. Nako, iniisip ko rin yan. Yan yung ikinababagsak ng katawan ni Saida at Ruperto. Nako, tulak yung mga panigurado. Maari nga. Isa pa nga yang si Tibo. Adik yang batang yan. Kita nyo namang napakapayat. Di ba't nakakakita pa nga raw siya ng multo? May third eye raw. Baka sabog. Totoo, baka kajaming pa nila si Epang kaya nakakakita rin kuno ng multo ang leche. Tawanan. Pero ano kayang pinagmulan ng sunog? Bakit balita ko laslas ang liig ng bangkay ni Saida? Ay, siya na nga ba? Nako, baka nga tinodas muna ni Tibo. Ay, Zos! Kaya ni Tibo yung buong mag-anak. Baka iimbestigahan pa naman. At bakit iimbestigahan? Sino ba yung si Saida at Ruperto sa atin? Kaya nga hindi naman malaking tao. Sino naman ang papatay sa kanila? Katahimikan. Mahabang katahimikan na tila nagkakaintindihan na ang mga tsismoso at alam na ang sagot sa kanilang tanong. Ngunit ayaw na lamang lumabas sa kanilang bibig sa takot na sila ang sumunod sa sawimpalad na mag-anak. O gago, kwadro alas. Lintik inaagusto ako ngayon Teka, kwadro, inasa akin ng isang alas. Nang iipit kang putang ina ka. Hoy, baka si Enchang. Hala, tama na. Huwag nga kayo rito. Igalang nyo naman ng patay.
kamusta roon sa atin? Tanong ni Edgar kay Victor na binisita niya sa ospital. May dala pang prutas ang kanyang matalik na kaibigan. Nagkamot ng mukha ang lalaki. May nakuhang maliit na puting butil at tiniris. Sininghot. Sinigurado muna ni Mayor na tupok sina Zaida bago nagpatawag ng bumbero. Damay ang bahay mo, Among. Pasensya na. Tumango siya. Kapag nakalabas ako rito, magpapatayo ng bahay sa bungad si Mayor. Sama-sama na tayo roon nina Igme at Toto. Tiggi isang kwarto tayo. Ngumiti ito. Talaga? Ayos pala eh. Pero makikituloy muna ako sa'yo habang ginagawa pa ang bahay. Walang problema. Kailan ka ba lalabas? Baka mga 1 linggo pa. Oobserbahan pa yung sugat ko at baka raw ma-impeksyon. Doon ka muna sa akin paglabas mo. Wala kang poproblemahin. Ang ganda ng ngiti ni Victor. Kung hindi lang niya ito pinagtitiwalaan na tapat sa kanya, ay iisipin niyang may iba itong binabalak dahil sa makahulugang ngisi sa kwadradong muka. Magtatagal pa sana ito, ngunit dumating naman si Mayor na may dala ring mga prutas. Nagpaalam ang kanyang kaibigan at nagbigay galang sa kanilang amo bago tuluyang lumabas. Nang mapag-isa sa kanyang pribadong silid sa ospital, ay tsaka niya hinawakan ang kamay ni Mayor. Nakikiramay ako. Aniya. Huminga ng malalim ang lalaki. Tumulo ang isang butil ng luha sa pisnging tadtad ng pileges. Hindi ako naging mabuting ama sa kanya. Nakalabas na ng ospital si Victor nang maalala ang bonus na para sana kina Igme at Toto na tumulong din upang mapatahimik sina Zaida. Pagkakataon na niyang sabihin iyon kay Mayor dahil nasa iisang lugar na rin lamang sila. Bumalik siya at akmang kakatok sa silid ni Edgar, ngunit may narinig siyang kakaibang mga kaluskos na nagmumula sa silid na hindi pala nakalapat ng maayos ang pinto. Dahan-dahan niyang iyong tinulak at sumilip sa loob. Nanlaki ang kanyang mga mata. Muli niyang isinara ng dahan-dahan ang pinto at ngingising-ngising lumayo. Sa tansya niya ay matatagalan pa sa ospital si Edgar dahil paniguradong bubuka ang sugat nito sa tiyan. Patingin-tingin lamang si Nonito kay Edel nang sa wakas ay makauwi na ang dalagita matapos ang 3 araw na pananatili sa ospital. Nilagnat pa raw kasi ito matapos raspahin kaya nagtagal ng husto. Kasama na nito ang inang si Aling Epang. Hindi kinikibo ni Mang Pablo ang dalagita. Nagpapanggap itong abala sa muling pagtatayo ng bahay mula sa pagkasunog. Naramdaman marahil ni Edel na may nagmamasid dito, kaya naman hinanap nito kung sino iyon. Nang magtama ang kanilang mga mata ay nginitian siya nito, ngunit hindi niya maibalik ang ngiting iyon. Nag-iwas siya ng tingin, ngunit dumapo ang mga mata niya kay Aling Epang na tila nakakita ng multo. Sinundan niya ang hinahayon ng tingin nito at maging siya ay nakakita ng multo. Langit, lupa, impyerno, impyerno, saksak, puso, tulo ang dugo, patay, buhay, alis ka na dyan. Ah! Taya simingot! Taya simingot! Hindi pa nagtatapos ang kwento sa aneks ng impyerno, pero dito na nagtatapos ang pagsasalaysay ukol sa buhay ng mga naninirahan dito. Patuloy na mabubuhay sina Nonito, Victor, Mayor, Edgar, Edel at Aling Epang sa mukha ng mga tao sa paligid. Patuloy rin sisigaw ng hustisya sina Mang Onat, Mingot, Princess at ang buong pamilya ni Zaida, kasabay ng iba pang kaluluwang hindi nabigyan ng katahimikan. Hindi palaging nasa ilalim ng lupa ang impyerno. Nasa paligid ito na pinamumugaran ng mga demonyo,
at hindi parating may sungay at buntot ang mga demonyo. Minsan ang inaakala mong santo ay siya palang pinuno ng mga dyablo. Ang minamahal na inaakala mong tapat ay may itinatago palang kademonyohan, at kung minsan nasa harap ng salamin ang pinakahindi inaasahang demonyo. Nasa tao na lamang kung magbubulag-bulagan, kakampi o lalaban sa demonyo. Pero nasa demonyo ang huling baraha kung sino ang makaliligtas at mananatili sa impyerno. Magulo ang mundo, tanggapin mo man o hindi, lahat tayo ay naninirahan sa annex ng impyerno.